Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Christy S. Albiola, 33 years old, from Liptong, Valencia, Negros Oriental. Nag-umpisa po ako nung 5 years old. Nagsimula pong lumiit yung left leg ko. Sabi ng doktor, polio po ito. Malaki yung epekto ng disability ko po kasi nahirapan na po ako maglakad. Lalo na po yung taga Basilan po kasi ako noon. Doon ako nakatira kasi taga doon yung mama ko. Yung paglakad ko po kasi mahirap kasi yung bahay namin malayong malayo sa aming paaralan. So wala kaming jeep noon kaya naglalakad lang kami. Sa aking personality, yung bata pa ako, apektado talaga ako kasi hindi pa kasi ako marunong mag-adjust sa anong meron ako sa pa ako, anong meron sa buhay ko. Bakit? Nakikita ko kasi ako lang yung ibang maglakad, tapos nakikita din ako ng mga kaklase ko, bakit siya ganyan, bakit ganito, kami kompleto tapos siya ganyan. So malaki talaga yung impact sa akin noon. Noon di ko pa nakaya nga ganyan ako. Na-overcome ko po yung disability ko noong 14 years old ako. Nung time na yon hindi na ako nakalakad ng 1 year. So yun, nasa bahay lang ako, malungkot ako, tapos sinasabi ko sa sarili ko, kung hindi ako mag-step ng steps, so sasakit talaga at hindi talaga ako makakalakad. So yun, nag-decide ako sa aking sarili nga gagawin ko talaga kung anong dapat kong gawin kasi mahirap kasi kami. So pag nandito lang ako sa bahay, yung pangarap ko wala. So yun, kahit ganito yung paa ko, nagsumikap talaga ako para magawa ko yung mga pangarap, yung mga goal ko sa buhay. Yung wala pang pandemic, so yung source of income ko is bilang isang job order clerk doon sa DSWD province. So yung kinikita ko naman, sapat naman siya para sa mga single. Pero minsan na ako sa aking pamasahe kasi malayo kasi yung work ko, nasa province, nasa Dumaguete. So mag-travel pa ako. Sunday to Saturday may trabaho kami kasi kami ng bigas. Nagkilo-kilo kami ng bigas para ibigay sa mga iba't ibang municipality and cities. So, pero nahirapan ako sa mga sasakyan kasi wala kasing sasakyan noon. Pero may bus. Kaso lang, yung bus, may time siya kung kailan kayo kunin. May limit siya ng oras, ganyan. Dapat umagang-umaga pa nandoon ka na sa highway, nakaabang ka na sa series kasi isa lang yung series galing doon sa Dumaguete, tapos isang biyahe lang. May oras kasi talaga sila. So pag uwi din 4:30 PM siguro, 5 PM kami lalabas. Ng series na naman ulit 7 PM. Mahirap talaga ng sasakyan. Buti na lang yung mga kasama ko may mga motor, minsan inihatid nila ako dito sa amin. Once pandemic, stricto na yung labas-pasok, labas ganyan, 'di ba, sa barangay kasi may mga na-quarantine din sa mga kapitbahay namin. So dalawa man kami makalabas, yung papa ko kasi Tano, tapos ako nasa DSWD. Pero mahirap talaga kasi hindi kasi pwede lalabas silang mama. What if may kailangan sila bili ng mga sangkap. So hindi sila makalabas agad. Nalaman ko yung programa sa AdTrip through my co-worker also. Blind din siya, si Patrick Baliega. So in coordination with the PSWD headed by Ma'am Dimple, so nag-coordinate silang dalawa. Yun, isa sa mga training ko po sinalihan sa AdTrip ay Digital Business Basics. Yung business nga pinasa ko po is yung Christie's Animal Pet Shop. Yung pamilya namin kasi pet lover. So lahat ng mga pet, lahat ng mga animals gustong-gusto ng pamilya ko. Lalo na yung father ko, gustong-gusto niya ng mga pet. Tsaka noong bata pa ako, yun talaga yung gusto namin. Meron talaga kami mga pet, mga rabbit, ganun, mga turtle, maliit pa kami. Kaya yun ang pinili kong business kasi mas mabuti kasi yung nasa heart mo, yun ang sundin mo sa nga business para maglalago siya. Yung biggest challenges ko po sa business ko po is yung mga aso na nakasakit, tapos hindi lang man aso yung namin, yung pet namin. Meron din kami mga rabbit. Syempre mga rabbit, mga delikado din yung mga kalusugan nila. Example is pag yung kasama nila ng aso,
kinain ng aso, tapos hindi natuloy yung pagkain ng aso sa isang rabbit, yung nasa kulungan ang mamamatay kasi na-heart attack yung mga nag-aabang sa aso at sa yung rabbit. Yung 5,000 peso ko po nga natanggap from at trip, ginamit ko po yun sa pagbili ng mga lace ng mga aso at saka po pagbili ng mga vitamins ng aso. Tapos gumawa din ako ng isa pang kulungan kasi may mga aso kasi kami nga walang kulungan pag manganak na. Kasi every time manganak yung mga aso namin, kumukuha kami ng isa or dalawang aso para siya na naman yung namin, silbi breeder. Yung dagdag kita ko po sa negosyo namin sa aso, medyo malaki-laki talaga. So, meron din akong savings, meron din akong para expenses sa mga aso kasi yung sa negosyo kasi hindi naman palagi lang tayo magpa-profit. Dapat mag-expenses din tayo kasi ini-utilize talaga namin. Yung namin is siguro nandyan sa mga 14 yung makasave or mas pa yan kasi pag ang aso kasi manganganak, hindi kasi sabihin natin nga 3 lang, meron kasing 5. What if manganganak yung 6 mga babae? So ang dami talaga nila. So kahit yung isa na lang yung isang puppies na lang 5,000, pwede mo na yun gamitin as expenses. Tapos yung iba is savings mo or mag-ano ka na naman ng ibang animals. Kung gusto nyo pong mag-order sa amin, you can reach out us through our email, christiesanimalpetshop.com. Tsaka po, meron po kaming FB page na Christie's Animal Pet Shop din po. So, malaki talaga yung tulong sa akin yung at-trip kasi po, sa una pa lang po, Android accessibility, tapos digital business basics, yun pong mga mga program nila hanang nag-open mind po sa amin nga bilang isang businessman kahit maliit lang. So parang nare-remind kami kung paano namin gamitin or simulan yung business namin kasi pag wala kasing follow up yung namin, silbi kami lang, no, wala kaming binabase kung saan kami pupunta, paano tong gawin, ganyan. So through a trip, medyo na hindi lang medyo, malaki talaga yung impact sa amin sa amyang business. Sa training po, yung sobrang nagamit ko po, na-identify ko po yung materials, yung saan dito yung expenses, saan dito yung silbi yung profit namin. So, magandang araw po sa aking mga kapwa person with disability. Kung gusto nyo po ng may pangarap o may goal kayo sa buhay about business, pwede kayong pumunta sa at-trip or i-message ang at-trip for business preparation and business counseling. From us and my family, salamat po sa at-trip kasi yung 5,000 po nakatulong talaga sa amin sa negosyo, sa pagpundar, lalo na yung mga aso namin. Nakaano kami ng ibang kulungan para sa mga magiging new nanay na mga aso namin. Maraming salamat po, Boys Philippines, Norfield PFID, Liliani Fans. Para sa mga kapwa kong person with disability, huwag kayong matakot pumasok sa business kasi yan talaga ang pinakaunang solusyon natin para abutin natin ang ating mga pangarap kahit may kapansanan po tayo.